nangyari sa'yo? Yun. Yun. Magandang hapon sa inyo mga ka-MUG. Ayan. And, siyempre, welcome sa panibago nating live. Okay? Pag-usapan po natin to, no? Itong interview ni, pangalan nito? Ni Administrator Mohamed Hossein Pangandaman. Alright? Kasi, no? Hinahanap ko po yung interview, parang gines si si Kong Abet sa Senado at sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na tagumpay daw ang AFAB. Tagumpay nga ba, mga kababayan? Ngayon, alam ba nila ang sitwasyon o kalagayan ng mga manggagawa? Alam ba nila yung mga hinahing ng mga manggagawa natin dito sa Maribeles, sa AFAB? Bakit puro parang pag-unlad lang ng AFAB yung napapag-usapan? Ang tanong, nakakasahod ba ng maayos yung ating mga manggagawa? Naitatrato ba ng tama yung ating mga manggagawa? Di ba? Pero siyempre, bago po yan, intro po muna tayo. Ito pong song na to ay ginawa po sa atin ni Pinoy Bro Media. Sa YouTube po yan, ano? Kasama po sa community namin sa YouTube. So, pakinggan po natin. Letre matalim, si MUG at kritiko walang patalim. Mga politikong sakim, kanyang binubuhay. Pahit ng buhay, kanilang dinadagasan, di niya maatin. Mga masaya na kapuso, tinatawanan sa kanilang hirap. Mga po, tinasahan, influensya'y ginagamit sa maling paraan. Pero si MUG, di papayag, lumalaban. MUG, tinig na bayan, di mapatahimik sa kabila ng pagtitipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Sa bawat post ang liwanag ng katotohanan. Mga baluktot na plano, kanyang sinisilipan. Para sa masaan, laban ay kanyang pinakasan. Kahit na ang kalaban ay makapangyarihan. Hindi pwedeng ang tao'y laging alipin. Ang kanilang dangal, di dapat tapakan. Si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ng tunay sa mali. MUG, piling ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pagtitipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Na-mention lahat. May handang tumulong. Sir Canlas, magandang hapon. Hindi pwedeng ang tao'y laging alipin ng kanilang dangal. Di dapat tapakan si MUG, sandigan ng mga inaapi. Sa bawat letra, lumalaban ng tunay sa mali. MUG, tinig na bayan, di mapatahimik sa kabila ng pagtitipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Lakas ng loob, kanyang bitbit ang katiwalian. Di kayang sabihin tahimik bawat post para sa bayan. Si MUG ang sandigan mo kabayan. MUG, tinig ng bayan, di mapatahimik sa kabila ng pagtitipid sa ititindig. Mga politiko'y laglag sa katotohanan sa kanyang blog. Walang takot, walang pinapanigan. Tinig ng bayan, hindi mag-alaho. Si MUG patuloy sa kanyang pangako. Sa bawat para kanyang sinisigaw ang katotohanan. Pangako niya di malulusaw.
Yun. Alright. So ayan, magandang hapon muli sa inyo lahat ng mga MUG at welcome sa panibago nating live stream. And yun no, mga kababayan, nakakalungkot lang no na tuwing magkakaroon ng balita sa TV o sa radyo, itong AFAB, no? Ang pinag-usapan palagi, maunlad daw ang AFAB. My goodness. Administrator Mohamed Hussein Pangandaman. Sana po mapanood nyo po itong live namin dito sa MUG. Pero mapangunahan ko na po kayo sir. Issue po tayo, hindi tao. Okay po. And tawag ito. Hindi nyo, alam nyo po ba ang kalagayan ng ating mga manggagawa? Alam nyo po ba ang mga reklamo ng ating mga manggagawa? At bakit palagi na lang binabalita ninyo na maunlad ang AFAB dito sa Bataan? Di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, ang batas po ng AFAB, sakop po ang buong Bataan. Kasi nga po, meron po akong video meron po akong video sa YouTube na pinag-usapan ni Win Gatchalian at ni Win Gatchalian ba? Ni Jesus Escudero at saka ni Cayetano itong AFAB kasi balak nilang gawing Freeport din ang Bulacan. Okay? Ngayon, baka akala ninyo ang sakop lang ng FAB yung nababakuran lang ng zone. Hindi po, buong Bataan po ang sakop kasi nga po ang sabi ni Jesus Escudero kaya daw po ginawang ganun. Kasi nga po, pag daw nagkaroon ng expansion, kailangan ulit magkaroon ng pagdinig sa Senado or sa Kongreso. Di ba? O ngayon, ano ang kalagayan ng mamamayan natin? Di ba? Ano po ba ang kalagayan natin dito sa Bataan? Ganito po yan. Pag nagkaroon po ng expansion, gusto po nila ng expansion, kahit po pribado pa yung lupa ninyo, sa pilitan po nilang bibili niyan sa inyo, sa ayaw nyo at sa gusto. Yan po yung katotohanan ng AFAB. Di ba? Bakit hindi ninyo alam? Wala naman po hindi naman po nagkaroon ng public hearing. No? Nagkaroon man sila ng sinubmit ng public hearing sa Senado or pangalan nito? Sa Kongreso, wala po tayong alam doon. Sila lang po nakakaalam doon. At yan po ang hindi alam ni Win Gatchalian, kaya pinirmahan niya. Okay? So lahat po tayo dito sa Bataan, may pangamba na baka mapaalis po tayo sa lupa na kinatitirikan ng ating mga bahay. Ano po? Ngayon, marami po, kahit ako po nagkaroon ng pag-asa nung napalitan si Administrator Pineda nitong si Mohamed Hussein Pangandaman. Dahil akala po namin magkakaroon ng pagbabago, pero hindi pala. Wala ring pagbabago. At sa tingin ko, walang alam itong si Pangandaman sa sitwasyon ng ating mga manggagawa. So panoorin po natin tong video. Pangandaman, kasama natin via Zoom upang talakay ng iba't ibang programa at proyekto na ginagawa ng AFAB upang maabot ang pagiging next level economic zone nito. Kaya good afternoon po, Administrator Pangandaman. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Impormasyon at Aksyon sa Bagong Pilipinas. Good afternoon po, Mr. DG Joe at sa ating mga tagapakinig. Good afternoon po, sir, at thank you very much sa pag-attend nyo, pagsama nyo sa amin dito sa... Ano naman tong radio announcer na to? Walang kabuhay-buhay. Via Zoom. Can you please... Sir, gusto ko... Sorry. Sorry. Ko lang po malaman, ano nga po ba ang AFAB at saan ito makikita at ano ang ginagawa nito? Ang AFAB po or the Authority of the Freeport Area of Bataan ay isang government-owned and controlled corporation na sa ilalim po na pamumuno ng Office of the President. At ang AFAB po ang namamahala sa Freeport Area of Bataan o FAB na primarily located po dito sa munisipyo ng Mariveles, dito sa Bataan. Dahil economic zone ito, meron po kayong mga locators na tinatawag, sir. So, gaano ba ito karami at ano ba yung... yung locators, ito yung mga ito yung mga factory, yung mga investors, no?
mga ginagawa dyan sa lugar na yan? Anong ginagawa ng mga locators natin? Well, as of now, we have 155 registered locators. 95 po doon ang operating. And primarily, ang nasa Freeport area namin ay manufacturing. Kasama po dito yung paggawa ng luxury bags tulad ng Coach, Kate Spade at Michael Kors. At meron po tayong mga sports equipment tulad ng golf bags na makilalang brands tulad po ng Callaway at camping equipment, paggawa po ng tents, kayaks at iba-iba pa po. Meron tayong mga luggages and meron din tayong fiberglass company. Ito po yung ginagamit sa mga barko, tren, aeroplano at yung makikita po nating water parks sa Europa. Dito po ginagawa yung mga slides ng mga leisure parks po abroad. At kung mapapansin nyo, sa larangan ng tennis po, sa Wimbledon Open, dito po ginagawa yung mga tennis balls. Ganun din po yung mga combat boots at ibang tactical equipment na ginagamit to ng ating sandataang panglakas, gayon din sa sandataang panglakas ng Amerika. So dito po ginagawa yon at mga premium textiles po at mga uniform, PPEs, face, mga combat boot. Makakabili kaya kami niyan dyan? Paano kami pwede bang bumili dyan para hindi na kami pupunta sa kung saan-saan pa, pumunta pa abroad para makabili dyan? Yun po ay sigurado ako nasa isipan nating mga tagapakinig. Well, ikinalulungkot ko po, hindi pwede. Dahil since we're an export processing zone, ang mga locators ho natin ay nag-i-import ho ng raw materials. Hindi tayo pwedeng bumili, which is normal naman talaga yun. Iba naman kasi yan, no? Doon sa power plant. Sinabi na bagay kasi dito kanina, meron din tayo ditong yung power plant nga, yung coal plants, no? Dalawa dito sa Alsacin, isa rito sa Maybian. Alright? So, kung yung mga produkto dito sa AFAB, hindi tayo pwedeng bumili. Di ba? Ganon din sa mga power plant. Bakit? Hindi tayo nakikinabang eh. Di ba? Alam niyo ba yun, Mr. Pangandaman? Na ang Maribeles mahal pa rin ang kuryente. Di ba? Samantalang nung nagpa-public hearing dyan, sinasabi na magmumura daw ang kuryente dito sa Maribeles o sa buong Bataan na. Pero wala naman po parehas lang din eh. Di ba? So ang pakinabang lang ng Maribeles doon sa mga coal plants na yan yung pollution. Wala na pong iba. Okay po? So mamaya, pupunta tayo doon sa mga problema ng mga manggagawa na sinasabi ko kanina. Panoorin na ito, saglit lang naman to. For manufacturing din, yung finished product ko ay for export. So Ayun. mapipili ho natin siya sa ibang bansa, hindi ho sa Pilipinas. Kasi nga tayo nga po ay processing zone lang. Kumbaga, dito lang ginagawa yung mga produkto. Ayun po. Kaya yan, malinaw na mga kababayan. Dito po, ang negosyo natin yung pagtatayo ng planta, yung mga pagawaan para doon sa mga ganong negosyo. Sir, ano naman ang i-aalok natin sa mga locators na magtayo ng negosyo dyan sa AFAB na hindi nila makikita sa ibang lugar? Anong unique dito sa atin sa Bataan? Ayan na. Una-una po, na-simplify namin yung proseso sa 3 letra. Ito po yung tinatawag namin FAB or yung ibig sabihin ng F is Pioneer Freeport, Annex Your Area and Boost Your Business. Sa unang letra ho, because of itong bataso ng AFAB, napaka-unique at kakaiba kumpara ho sa ating Freeport. Pwede ho tayo magtayo ng negosyo within the province of Bataan. Kaya doon po papasok. Narinig niyo?
Di ba? Pwede magtayo yung investor ng factory or anumang planta, no? Within the area of Bataan, buong Bataan po. Di ba? Buong Bataan. So yung annexure area, o doon sa aming main zone na 1,700 hectares, kung negosyo nyo hindi aangkop sa loob ng aming main zone, pwede ho kayo mag-annex or mag-identify ng area anywhere in the province of Bataan. Di ba? Ang liwanag. Within the area of province of Bataan, buong Bataan po ang sakop ng AFAB. Kaya kita nyo kahit yung bundok kinakalbo na. Di ba? Yung mga bundok natin kalbo na. Dapat yan, baguhin yung batas na yan eh. Di ba? Kaya nga dapat magkaroon tayo ng isang congressman na totoong concern sa Bataan. Hindi yung mga congressman na nabili lang yung panalo nila dahil sa vote buying. Di ba? Kaya minsan, naiisip nyo ba na tayo mismo nagpapahamak sa bayan natin? Na tayo mismo nagpapahamak sa probinsya natin? Why? Because of fucking vote buying. Diba? Akala nyo lang walang epekto yung vote buying, pero napakalaki po ng epekto. Kita nyo na? Buong Bataan, sabi niya, siya na nagsabi buong Bataan ang sakop ng FAB. Kaya nga pati mga bundok natin kinakalpo. Diba? May mapagtayuan lang yung mga hayop na malalaking kumpanya na yan. Diba? So, yung pangamba natin na ma-demolish tayo, yung pinangako ni Abet noon, no? Na walang demolisyon. O ano nangyayari? Diba meron? Diba? Ilan lang ang yumaman dito. Ilan lang ang yumaman dito. Sila lang ang umaasenso pero hindi tayo mga mamamayan. Hindi yung mga manggagawa ang umasenso dito. Di ba? Meron ng trabaho pero ano nangyayari? Di ba? Tuloy. At tulad do, marami hong mga kung familiar ho kayo sa Amaya Coast, isa pong resort, labas ho yan ng Freeport. They chose to develop a tourist destination. Nag-annex sila ng area sa isang munisipyo dito sa Bataan at nag-register ho sa amin bilang isang FAB-registered enterprise. Isa pa yung mga resorts na yan. Wala nang libre dito. Puro may bayad na. Pati ilog may bayad na. Maliligo ko sa ilog, may bayad na rin. Sabihan. Diba? Yan ba yung pagunlad? Yan ba yung taong bayan na nakinabang? Tayo nga ba talaga nakinabang? Taong bayan nga ba talaga? Diba? Naging part and they can avail of the same privileges such as tax incentives. So marami hong kami. In fact, we have 14 expansion areas throughout the province of Bataan. Siyempre pa, maraming salamat. Ngayon, Mr. Pangandaman, nakumusta niyo ho ba yung mga manggagawa? Nakumusta niyo ho ba yung mga manggagawa natin? Diba? Tingin ko, hindi po eh. Ang dami po kasing reklamo. Okay, punta tayo dito sa nagkakaisang manggagawa ng FAB. Ito yung mga problema na parang walang alam itong si Administrator Pangandaman. Ayan Una, manggagawa ng BMEG, singilin ang San Miguel at Delta 5 Manpower Agency. Delay na sahod at 8 buwan na di paghuhulog sa SSS. Mr. Pangandaman, alam niyo ho ba to? Pinagmamalaki ninyo na maunlad ng AFAB, maunlad ng FAB dito sa Bataan. Pero alam niyo ho ba itong mga problema na ganito?
Oh, di paghuhulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, ito ang nararanasan ngayon ng higit 100 manggagawa ng BIMEG na nakapailalim sa agency ng Delta Manpower. O ito mga manpower na to, ito mga agency na to. Baka naman sabihin niyo wala kayong jurisdiction dyan. Sa inyo kumukuha ng permit yan, for sure. Di ba? Kaya nga sana Mr. Pangandaman mapanood po nitong video na to. No? At makita naman sana ninyo yung problema ng mga manggagawa. Hindi po palagi ni pinagmamalaki ninyo ang FAB sa buong Pilipinas. Di ba? Wag po tayong magbulag-bulagan sa mga problema ng mga manggagawa. Wag po nating ipagmalaki yung FAB na yan sa buong Pilipinas na para bang ang unlad-unlad nga. Pero yung nakapaloob dito, kagaya ng problema ng mga manggagawa, walang katugunan. Hindi alam ng mga ito kung saan sila lalapit. Kaya bumuo na sila ng isang samahan, nagkakaisang manggagawa ng FAB, bumuo na rin sila ng page nila dahil umaasa sila na baka sakali may makapansin sa mga post nila. Pero tingin ko hindi nyo po napapansin to, Mr. Pangandaman. Diba? Kasi kung napapansin nyo po ito, baka na-actionan nyo to eh. Mga ganitong problema. Marami ho ito na tinatagpo dito sa MUG. Nilalapit sa katotohanan, tanging pagkakaya sa pagtatayo ng union, manggagawa, malulutas. Ng ating problema, hindi ito malulutas ng simpleng pagpapatulfo o dole. Kita nyo na? Pati sa dole. Kay tulfo, wala talaga tayong asahan yan. Gagamitin lang kayo niyan. Repero lang aabutin nyo kay Tulfo. Pagkakapirahan pa kayo, if ever, na i-feature kayo sa Rapid Tulfo in action. Pagkakapirahan lang kayo niyan ni Rapid Tulfo. Diba? Kayo dapat ang unang-unang uma-action dito, Mr. Pangandaman. Huwag ninyong laging ipagmamalaki na umuunlad ang Bataan dahil sa FAB. Di ba? Pero yung mga manggagawa natin, sila yung nagsasakripisyo, sila yung nagbabayad ng tax para umunlad ang Bataan, hindi ninyo binibigyan ng pansin. Di ba? Kita nyo yung problema rin, wala silang malapitan. Na dapat kayo umaaksyon. Mr. Pangandaman, Administrator, please lang po, nung naupo po kayo, lumaki po yung pag-asa ng mga taga-Maribeles na mawala yung mga demolisyon na yan. Dahil balita po namin, hindi po kayo agree sa mga demolisyon. Pero wala namang pinagbago eh. Ganun pa rin. Yung mga materialis hindi pwedeng ipasok dyan sa may Maligaya, sa Malaya. Bakit hindi po pwede magpasok ng materyales para i-repair yung mga bahay nila? Bakit hindi pwede magpasok ng appliances para magamit nila? Bakit po? Ano po problema doon? Dahil sa pilitan ninyong pinapaalis yung mga tao dyan? Ginigipit ninyo? Ito pa isa. Manggagawa, magkaisa, labanan ng forced leave sa kumpanya Union sa Dongin itayo. Kita nyo na. Tinututulan ng manggagawa ng Freeport area of Bataan ang napauri na malawak ang forced leave. Alam nyo ba to? Administrator Pangandaman, alam nyo ho ba to? Malamang wala kayong alam dito. Kasi puro pag mamalaki lang po yung niya pinapakita niyo sa sa buong Pilipinas eh. Pero yung problema, hindi nyo po nabibigyan ng pansin eh. Di ba? Yung governor, may ginagawa ba? Kayo may promotor nito eh. Abit Garcia, congressman. Governor Joet, kayo may promotor nito. Di ba? Kayo may promotor nito. Bakit ngayon, yung problema ng mga gagawa, hindi nyo ma-actionan? Ito pa isang problema. Nagkakaroon ng quarrying, hindi nyo ba sakop ito? Administrator Pangandaman, hindi nyo ba sakop itong quarrying na to? At saka yung reclamation ng dagat dito?
Sa area na to? Hindi nyo ba usakop yan? Kita nyo nangyari, oh. At balita ko po, walang permit ang pagkakuwaring dyan. Walang ECC ang pagkakuwari dyan sa may Agwawan. Wala ring ECC yung pagtatabon nila sa karagatan ng Maribeles dyan sa may Agwawan. O alam nyo ba yan, Mr. Pangandaman? Nananawagan po kami sa inyo. Ganun na rin sa DENR. Nananawagan po kami. Wala pa rin pong ECC ito ayon sa isang kagawad dito sa Sisiman. Ang daming problema. Pero pinagyayabang ninyo sa mga social media, pinagyayabang ninyo sa mga live mainstream media, maunlad ng Bataan. Ha? Diba? Nakaka-high blood eh. Ito pa isa. Manggagawa ng dongin, illegal na tinanggal. Magkaisa't labanan ng kontra sa manggagawang sabuatan ng dongin at dole. O kita nyo? May sabuatan pa pala ang dongin at saka dole. Ayon sa post na to. Kamakailan na napabalita na may illegal na tinanggal na manggagawa sa isang kumpanya sa Dongin Entec, Korea matapos na umabsent ang isang araw sa naturang kumpanya. O isang araw lang umabsent, tinanggal na. Bakit? Alam niyo ba to? Mr. Pangandaman? Administrator? Alam niyo ba to? Congressman Abet? Alam niyo ba to? Governor Joel Garcia? Alam niyo ba to? Wala kayong alam. Wala kayong alam. Ang alam nyo lang, nagbabayad ng tax itong mga manggagawa na to. Imagine, pati dole, hindi na pwedeng lapitan. Diba? Sabihin nyo, maunlad ang AFAB. O sabihin nyo, matagumpay ang AFAB. Diba, Congressman Abet? Kaya ka nga naimbitahan sa Senado eh. Para ipagmalaki yung FAB eh. Pero hindi mo inaalam yung problema or binabaliwala mo lang. Congressman Abet. Wala kang pakialam sa mga manggagawa. Kung umuunlad man ang FAB. Dahil kanina yon, dahil sa mga manggagawa na binabaliwala ninyo. Diba? Ay, nako. Kaya walang pagunlad tong bayan natin eh. Walang pagunlad yung bansa natin eh. Diba? Dahil sa mga gitong klase ng politiko. Ang dali kasi nating mauto eh. Diba? Ang dali nating mauto. Kagaya nung sabi dito sa text. Nakalagay dito, sabi sa text. 2K pa more. 2,000. 2,000 lang ang boto. Sabi dito. Di ako nagsabi 2,000 lang daw ang boto. At saka yung mga ayu-ayuda. Masaya na. Di nila alam. Hindi alam ng mga taga-Maribeles, hindi alam ng mga taga-Bataan. Na napapahamak na tayo. Diba? Akala nila pag binenta nila yung boto nila, walang mangyayari. No. Diba? Very wrong po yan. Ang laki po ng epekto niyan pagbebenta ng boto. Unang-una, bawal po yan. Pwede kayong makakulong. Yung kandidato na bumili ng boto, pwedeng makakulong. Kaya lang walang nakukulong. Diba? Yan din ang problema sa COMELEC. Dapat kasi magkaroon kayo ng tawag doon? Jurisdiction, no? Tama ba? Moto proprio. Diba?
Tapos sasabihin ni Garcia, huwag daw sila bibigyan ng ng kapangyarihan na mag-imbestiga sa vote buying. Baka daw mag-away-away. Or doon pa lang sa diba, sa COC. Dapat sinasala na nila, wag daw. Di ba? Sapat nun si Garcia eh. Garcia ba? Garcia nga ba? O Aquino? O Garcia, yung sekretary ng COMELEC. Isa rin eh. Baka daw mag-away-away yung mga politiko pag binigyan sila ng moto proprio. Di ba? Parang ang tanga lang. Parang ang tanga naman ng ganun, di ba? Pag binigyan daw sila ng moto proprio, sabi ni Garcia na sa COMELEC. Baka daw mag-away-away yung mga politiko. What the fuck? Dami niyong alam. Paglingkuran nyo yung mamamayan. Paglingkuran ninyo yung mga taong magpapasahod sa inyo. Diba? Paglingkuran nyo yung mamamayan. Huwag puro kalokohan. Diba yung iba ginagamit yung tupad? Bukas po, topic natin yung tupad na yan. Saka yung na yan. Yung AKAP. May nagpasa po sa akin dito may nagsend na yung acting mayor dito sa Maribeles, lagi naka-picture doon sa sa tupad saka sa AKAP. Baka mamaya hindi niya napapaliwanag sa mamamayan na yung pondo na yun hindi galing sa munisipyo. Diba? Bukas po yun na topic natin. Medyo dadarasan ko na po yung pagla-live dito sa MUG, po, sa page natin. Sa YouTube kasi doon tayo nabibisi, And yun, yun lang naman po. Gusto ko lang makarating ito kay Administrator Pangandaman, yung problema ng FAB ng mga manggagawa. Diyan muli, isang magandang hapon po sa inyo lahat. At maraming salamat sa inyong pagtambay. Kahit 5 lang, 5, 7. Okay lang po yan. Pakishare na lang po yung video. Mga nanonood po ngayon, pakishare po yung video. Po? At syempre huwag po natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.